So ito na mga kapatid, ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. Nako, ito mga kapatid Aimee Marcos, Chavit Singson, kasama ang kapatid ni Chavit Singson na kasalukuyang gobernador di umano ngayon, no, dyan sa Ilocos Sur. Sabit mga kapatid dito sa kanilang tinatawag na longest bridge, no, sa Ilocos Sur, na nagkakahalaga lang naman mga kababayan ng 94.5 million, na kung saan di umano mga kapatid declared na 50% complete ang nasabing proyekto. Pero ang totoo mga kababayan, poste pa lang ang naitatayo. Nako, eto mga kapatid ang ating pag-uusapan ngayon sa bidyong ito, at sigurado ako mga kababayan, masusunog dito si Aimee Marcos at itong si Chavit Singson. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito mga kapatid, for context, panoorin natin itong balita galing sa Bilyonaryo News Channel. Isa ang DPWH Regional Director ng Ilocos na si Ronel Tan sa mga nasibak dahil sa flood control scandal. Kaya naman sinilip ng Bilyonaryo News Channel ang isang proyekto sa Ilocos Sur na naiuugnay kay Tan. Ang aming natuklasan sa exclusive agenda report ni Dobby De Guzman. Eto mga kapatid tandaan nyo na itong si Chavit Singson galit na galit kay PBBM at inaakusahan niya ang Pangulo na korap. Pero tignan nyo dito mga kababayan, no? Tignan nyo dito sa balitang ito mga kapatid kung gaano ka korap, no, itong kapatid ni Chavit Singson na si Jerry Singson. Ito. 2 oras ang biyahe mula Abra patungong Vigan ni Ilocos Sur. Kaya ang mga nagmamadali may naisip na diskarte. Pagdating sa bayan ng San Quintin, sasakay sa balsa kasama ang motorsiklo. Ang bilis ganito Sabi ko, wala namang hawakan kaya natatakot ako. Tulay sa pagitan ng Abra River ang naisip na solusyon para mapabilis ang biyahe. Pagdudugtungin nito ang Barangay San Mariano sa bayan ng Bantay, Ilocos Sur at bayan ng San Quintin, Abra. Kaya mula sa Bangged na siyang kabisera ng Abra, magiging 1 oras na lang ang biyahe dahil hindi na kailangang dumaan pa sa Narvacan, Ilocos Sur. March 3, 2023. Ito, pakinggan nyo to. Isinagawa ang groundbreaking ceremony. Pinangunahan nito ni Senator Aimee Marcos at Ilocos Sur Governor Jerry Singson. Nakaw mga kapatid, kitang-kita ang mukha ni Aimee dito. Siya pa ang tawag nito, nagputol nitong kwandi o mano, no? Itong tawag nito, laso, no, para sa groundbreaking. Kasama ang kapatid ni Chavit Singson na si Jerry Singson. Ito po yung kasalukuyang gobernador ngayon mga kababayan, no, sa Ilocos Sur. Ito kung anong nangyari sa nasabing proyekto, ito mga kapatid. Saksi rin si Engineer Ronel Tan na siyang direktor ng DPWH Region 1 noon, pero kamakailan lamang ay sinibak ni Secretary Vince Dizon. Bakit? Ang tulay ay may habang 350.9 meters, 94.5 million pesos ang pondong laan para rito. Sa pagsisiyasat ng Bilyonaryo News Channel, ang Notice of Award na pinirmahan ni Engineer Tan na asawa ni Quezon Governor Helen Tan ay nai-award sa APB Construction na pag-aari ni Armando P. Baldonado Sr. noong February 10. Base naman sa Contract of Agreement na nilagdaan noong February 20, 2025, dapat ay matatapos na ito sa loob ng 212 days. Sa transparency portal ng DPWH, nakalagay na ang proyekto ay 50.6% complete na. 50.6% na mga kapatid na kumpleto, no, yung nasabing tulay. So dapat i-expect natin dyan mga kababayan, naporma na po dapat dyan yung tulay, no? Pinapolish na lang kumbaga mga kapatid. Pero mga kababayan, ito po, no, ang katotohanan sa nasabing 50% na diniklara mga kapatid ng nasabing kontraktor. Ito. Pero nang puntahan namin ang proyekto, tanging mga di tapos na poste ang makikita. Nako.
Bukod sa poste na lang mga kabatid, no? Poste na lang ang naitayo, no? Hindi pa tapos yung nasabing poste. Talagang pormada pa lang mga kababayan yung kanilang naitayo dito. Oh. Pero nung Tingnan nyo. puntahan namin ng proyekto, tanging mga Oh, di ba? Porma pa lang mga kapatid. Oh. Ano ang punto ko dito mga kababayan? Itong si Chavit Singson mga kabatid, grabe kumaka-organize no ng mga trolls para birahin si President Marcos. 'Di ba? Grabe si Chavit Singson kumaka-akusa kay Presidente Marcos sa di umano'y corrupt mga kababayan. Pero ito, Chavit, anong tawag dito sa nasabing proyekto na kung saan kasama pa ang kapatid mo na nag-groundbreaking sa nasabing tulay? At hindi ba yang Ilocosur na yan, baluarte nyo yan? Oh, imposible na hindi mo alam itong iskandalong ito. Ang lakas mong mag-akusa, no, sa presidente na di umano'y corrupt, pero yung kapatid mo, parte to ng kanyang jurisdiction. Anong ginawa sa nasabing proyekto na yan? Asan yung budget? Pinuna mo na ang presidente. Pero yung baluarte nyo, no, pikit mata kayo sa nangyayaring korupsyon. O baka naman. Di ba mga kapatid? Baka naman. Pinagkakitaan nyo na yung nasabing pondo. Di ba? Hindi natin pwedeng baliwalain ito mga kababayan, lalo na't itong si Chavit Singson ay napakaingay ngayon. Isa siya sa nagdi-destabilize mga kabatid, no, sa Marcos government. Kung ano-anong aligasyon na yung kanyang binabato, no, sa administrasyon ni PBBM. Tapos ito, kapatid mo ang gobernador. Hindi nyo man lang ito nabantayan. Kayo ba mga kabatid, maniniwala kayo na walang alam dito? Itong sila Chavit Singson. Ikaw, Amy. Di ba? Senator Amy. Lahat ng paninira mo sa administrasyon ng kapatid mo, ginagawa mo na lahat ngayon. Isa ka sa nagpapabagsak sa administrasyon ng iyong kapatid. Kung ano-ano ng aligasyon, no, ang ginagawa ng kapatid mo, ang ginagawa mo laban sa kapatid mo. Pero bakit ito? Baluarte nyo to eh. Sikat kayo dyan eh. Pag pumunta kayo mga kapatid, sa lugar dyan sa Ilocosur, pag binanggit mo si Amy, nako, napakasikat ni Amy dyan mga kababayan. Masikat pa siya mga kapatid, no, kay President Marcos. At maraming mga bulong-bulungan dyan mga kababayan kung gaano ka-terror itong si Amy Marcos. Pag pumunta kayo dyan sa Ilocosur, dyan nyo makikita mga kabatid kung gaano ka makapangyarihan si Amy. Subukan nyo. Ang dami nyong maririnig dyan ng mga bulong-bulungan. Ayaw ko lang i-mention dito. Tapos ngayon mga kababayan, no, matapos magaling-galingan itong si Amy, matapos niyang siraan ang administrasyon ng kanyang kapatid, eto kasama ka pa sa nag-groundbreaking dyan sa nasabing lugar na yan. Pero anong sitwasyon ngayon ng nasabing proyekto, no, na inyong sinimulan? Di ba? Inakusahan mo ang Marcos administration na corrupt. Tapos ngayon, sa lugar na kung saan sikat ka, kinakatakutan ka, eto ngayon, no, imbis ginhawa ang maibibigay niyan sa taong bayan, no, sa inyong mga kalugar, anong ibinigay nyo? Perwisyo. Saan nyo nilagay yung 94.5 million? Di ba? Hindi ba dapat mga kabatid, no, isa ito sa mga responsibilidad ni Amy, lalo na lugar nila to? Anong ginagawa ni Amy Marcos? Di ba? Ito na yung resulta mga kababayan, no? Kaya nag-iingay itong sila Amy Marcos, sila Chavit Singson, dahil may tinatakpan din silang baho mga kapatid.
Walang pinagkaiba ito kay Libiste. Na sobrang ingay, ako sa dito, ako sa doon. Yun pala mga kababayan, may sarili din palang baho na gustong pagtakpan. Ito din si Aimee, ganun din. Ito din si Chavit, pareha sila mga kababayan. Oh, grabe kung makapanira sa administrasyon ni President Marcos. Tapos sila pala mga kapatid, sa mismong baluarte pa nila. Putsa. Tingnan nyo naman. Oh, ultimo poste, hindi natapos. Oh. Ito yun mga kababayan. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Kapag ang isang politiko sobrang ingay, sobrang bida-bida mga kapatid, may gusto lang niyang pagtakpan, no? At isa na to mga kababayan, no, sa gusto nilang pagtakpan, ayaw nilang mabuking sila. Kaya ngayon, no, binubulag nila ang taong bayan at trying hard sila mga kapatid to play a hero. 'Di ba? Trying hard sila. O ngayon, sarili nilang bakuran, booking. Yung sinasabing tulay sana na mag-uugnay sa dalawang lugar, no? Diyan sa Ilocos Norte, walang naitayo. Pero dineclared mga kababayan, no, na 50% complete. O kung di ako nagkakamali, binanggit dito kanina, 2023 pa to. O, sa loob lang sana ng 200 araw, dapat tapos na to. Pero anong nangyari mga kapatid? 2026 na, mga kababayan. Oh, pati yung poste hindi pa tuluyang naitayo. Talagang kinurap mga kapatid yung nasabing pondo para sa proyektong ito. At sino ang dapat sisihin dito? Walang iba mga kababayan kundi si Chavit at si Aimee. Kasama na yung kapatid ni Chavit na kasalukuyang gobernador. Oh, baluarte nila to eh. Sikat sila dyan eh. Oh, hindi naman po pwede kasi mga kapatid na pupunain mo, no, yung presidente tapos yung bakuran mo sobrang dumi. Madaming mga nakakalat na mga ebidensya ng korupsyon. Oh, hindi pwede yung ganon mga kababayan. Dapat, no, bago nyo punain ang presidente, siguraduhin nyo na hindi kayo mabubutasan. Mga kilala kayo dyan sa Ilocos. Tapos eto lang, no? Eto lang mga kababayan. Diyos ko po. Di tapos na poste ang makikita. Pinuntahan din namin ang tanggapan ng APB sa North Santo Tomas Road sa Baguio City para mahingan ng komento tungkol dito, pero ito ay sarado. Nako. Ang tanong ko lang dito, kaano-ano kaya nila Aimee Marcos at ni Chavit Singson itong nasabing kontraktor? Kasi nga mga kapatid, di ba? Yung mga ganitong proyekto, hindi basta-basta ito na i-award sa nasabing kontraktor kapag walang connection, no, sa mga kilalang politiko sa mga nasabing lugar. Ito ang dapat imbisigahan ngayon mga kababayan. Yung personal nilang relasyon. And bago ito mga kapatid, bago ito lumabas itong balitang ito, noong mga nakaraang buwan, no, meron na ring mga lumalabas na mga chismis o bulong-bulungan na ito nga si Aimee, marami din itong mga hinawakang proyekto sa kanyang lugar na kung saan mga kababayan, saksakan po ng anomalya. And ito mga kapatid, noon ayaw kong maniwala doon. No, dahil wala pa namang pruweba, pero matapos lumabas itong balitang ito mga kababayan, dito ko po napagtanto na baka totoo nga, no, na itong si Aimee Marcos sangkot din sa anomalya dyan sa DPWH sa kanyang lugar. Pero inyo yan, kung sino pa yung umuusig sa gobyerno, sila pa yung may mga nakakasukang mga baho. 94 million, no? Ultimo poste ng nasabing tulay, hindi pa tapos. Pero dineclared mga kapatid na 50% complete na daw. Sampal sa mukha to mga kababayan ni Chavit at ni Aimee. Na kung saan, grabe kung bumatiko sa presidente, grabe kung makapanira. Ito si Chavit, nagbabayad pa talaga ng mga trolls di umano. Narinig nyo ba yung, I think hindi yata nag-viral yun eh.
Pero may record ako ng video nun mga kababayan. Patungkol doon sa September 21 ba yon, no, na rally dyan sa Mindiola na kung saan talagang nagkagulo. Yun mga kabatid, nadulas doon si Boy Lighter. Kilala niyo ba si Boy Lighter? Oh, nadulas si Boy Lighter mga kababayan noong tanungin siya, no, doon sa People Power Monument. Meron kasing isang nagtanong sa kanya patungkol doon at nadulas si Boy Lighter. Sabi niya, yung nasabing rally daw sa September 21 mga kabatid ay organized daw yon by Chavit Singson. Oh. Pero inyo yan. 'Di ba? Nag-organize ka na ng napakalaking rally. Tapos mga kabatid, no? Ikaw mismo, yung baluarte mo, no? Hindi nakaligtas sa nasabing korupsyon at ang malupit doon, ang gobernador, kapatid mo pa. Oh. Inaakusahan mo na ang presidente na korap. Tapos yung kapatid mo, no? May nangyayaring korupsyon sa kanyang lugar. Oh. 'Di ba, Chavit? Oh. Napakalaking katarantaduhan talaga mga kababayan, no? Itong pinagagawa nila Chavit Singson ngayon at ni Aimee Marcos, parehas silang nasunog dito mga kabatid. Ilocosur ang pinag-uusapan dito. Parehas silang kilala at malakas dyan sa Ilocosur mga kabatid. 'Di ba? Tapos ngayon, merong ganitong iskandalo. Ngayon, may magko-comment dyan, 94 million lang yan. Wala pa yan doon sa bilyon-bilyong issue sa flood control. Ang tanong, hindi ba corruption din to? Regardless sa amount, mga kabatid, tandaan nyo yan. Regardless sa amount, pag sinabi mong corrupt talaga yan. No? Regardless kung malaki man o maliit, yung kinurakot mo, parehas lang yan. Corruption pa rin yan. Diba? Ito, pakinggan natin kung anong sabi ng DPWH dito. Pero ito ay sarado. Sinisikap pa ng BNC na makuha ang pahayag ng DPWH tungkol sa issue. Hindi lang dapat ang DPWH yung dapat tanungin nyo dyan. Ang dapat nyo rin tanungin dyan si Aimee Marcos, no? At itong si Chavit Singson. Kasi nga, nagbibida-bida na sila ngayon kung ano-ano ng mga paninira sa administrasyon ni PBBM yung kanilang ginagawa. Sila yung nag-groundbreaking dito eh. 'Di ba? At imposible mga kabatid na hindi alam, no, ni Aimee Marcos at ni Chavit Singson, no, kung ano yung status ng nasabing proyektong ito. Imposibleng hindi nila alam mga kababayan. Ano yan? Pag maganda ang resulta ng proyekto, magbibida-bida kayo, ipagmamayabang nyo, tapos ngayon, pagpalpak, magtatago kayo. Ayaw nyong magsalita kung anong nangyari sa nasabing proyekto. Kaya dapat tanungin dito ng bilyonaryo news channel mga kabatid ay si Aimee, Senator Aimee. Ano na bang resulta? Ano na bang status doon sa tulay na kung saan pinamunuan mo, no, yung groundbreaking? Okay na po ba 'yon? Dapat ganon. 'Di ba? Sila kasi ang mga salarin dito eh. Dahil baluarte nila to eh. Hindi pwedeng maghugas kamay mga kababayan. Itong si Aimee. At ano ang relasyon ni Senator Aimee dito sa district engineer na ito? 'Di ba? Hindi ka naman iimbitahin sa groundbreaking niyan, no? Kung hindi ka malaking tae sa nasabing proyekto. Wala naman tangang mag-iimbita sa iyo diyan kung wala ka namang partisipasyon diyan sa nasabing proyekto. Inimbita ka diyan kasama ang kapatid ni Chavit dahil may participation kayo sa nasabing project. Kaya dapat kayo, no, maliban sa DPWH, kayo ang isa sa dapat na magpaliwanag dyan. Lalo na't dyan kayo nakatira dahil baluarte nyo yan. Tuloy. Mapang proyekto na karugtong ng itatayong tulay ay nai-award din sa APB Construction. Nagkakahalaga ito ng higit 550 million pesos. Nako, ang lalaki mga kabatid. No?
ng nasabing kontrata nitong kontraktor na ito. Sobrang dikit yata mga kababayan kay Aimee at kay Chavit itong nasabing kontraktor. Anyway, magre-research tayo dyan tungkol dyan sa kontraktor na yan. Tignan natin mga kapatid, no, kung may makikita ba tayong link, no, sa pagitan ng ni Singson at ni Aimee Marcos dito sa nasabing kontraktor na ito. Talagang mauungkat to mga kababayan, lalo na't nasimula ng imbestigahan, no, itong napakalaking iskandalo, no, ng DPWH diyan sa Ilocos Sur. Biruin mo, imbis na ginhawa ang maibigay nito sa mga taga Ilocos, no, perwisyo mga kabatid, nakita nyo ba to kanina, no, itong part na ito na kung saan mga kababayan nakikipagsapalaran sila, no, para mapabilis ng kanilang biyahe. No choice sila mga kapatid, no, kundi isakay yung kanilang mga motor dito sa mga ganitong balsa. Hindi dapat ganito kung natapos lang yung tulay Ang problema mga kababayan, no, walang nangyari sa nasabing tulay. Dahil mga kapatid, yung nasabing budget kinurakot. 'Di ba? Ultimo poste mga kapatid, hindi tapos. Biruin nyo yan. Poste na nga lang mga kababayan, no? Poste na nga lang mga kapatid. Hindi pa natapos. Tapos yung mga nasa larawan dito, no, noong groundbreaking, grabe kung makapuna, no? Grabe kung makapanira mga kababayan. 'Di ba? Grabe kung makapanira sa administrasyon. Ang tanong, ano na status ngayon ng sinimulan yung tulay diyan? Saksakan ng corruption din mga kapatid, wala. Ay nako. Tapos itong mga DDS, no, bilib na bilib kay Chavit. 'Di ba? Puring-puri sila kay Chavit. Pero ano ito? Proyekto sa Baluarte ng kapatid ni Chavit. Walang nangyari. 2023 pa, 2026 na ngayon. Magtatatlong taon na to sa, I think, March. Ultimo poste ng tulay, walang nangyari. Diyos ko po. Ay nako, ito dapat ang tanungin dapat ng Bilyonaryo News Channel mga kapatid is itong si Chavit talaga at itong si Aimee. Dahil sila ngayon sila ngayon ang sikat na nagpapabagsak sa administrasyon ni Presidente Marcos no? Rally dito, rally doon, baya dito, baya doon, no? Dapat sila ang tanungin dito dahil lugar nila to mga kababayan. 550 million pesos para sa agenda. Dobby de Guzman. Anyway guys, nandito na lang tong video na to. Talagang alam nyo, napapansin ko lang dito mga kababayan, lahat ng bumabatikos ngayon sa administrasyon ni President Marcos, lahat sila mga kapatid may tinatagong baho. Na gusto nilang pagtakpan sa harap ng publiko. Si Libiste, tingnan nyo, booking, no? Yung kanyang mga katarantaduhan. Akala mo kung sinong malinis na congressman. Yun pala, no? Imbis na makatulong sa taong bayan, yung nasabing proyekto niya na sinuportahan ng gobyerno, nako mga kababayan, ibinenta lang din para pagkakitaan. At ang mas malupit pa doon, walang paalam, no, sa gobyerno na ibibenta na pala niya yung nasabing proyekto na binigyan po ng libreng prangkisa ng gobyerno. Tapos ngayon itong si Aimee, si Chavit, ang lakas kung manira, no, kay Presidente Marcos. Tapos eto, tulay, longest bridge sa Ilocos Sur mga kababayan, kinurakot yung budget. To the point na ultimo poste mga kapatid ng tulay, walang naitayo. Diyos ko po. Anyway mga kababayan, lahat po ng ating sinasabi dito ay personal ko lamang na opinyon. At hindi po ito sumasalamin sa opinyon ng mga eksperto. Hindi ko rin ginawa itong video na ito para paniwalaan nyo. Kung agree kayo, good, paki-like po yung ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Kung hindi naman kayo agree,
no? Lahat po tayo ay may kanya-kanyang opinyon at nire-respeto natin 'yan dahil meron tayong demokrasya, mga kapatid. Ayon po 'yan kay Senador Robin Padilla. Hanggang dito na lang. Adios.